kalalas. Ha? Si Ubi ay naglalambing po, kaya hindi dito siya ngayon sa aking tabi. Ha? What? Ang cute niya, kanina niya pa ako tinititigan. After ng kanyang breakfast, umakyat siya dito sa sofa. Kasi nanonood pa ako bago ako punta ng grocery or bago ako maligo. Kasi bibili ako ng pang tinola kasi umuulan ngayon. Ayan, I think pagod na siya dito. Ay, akala ko aalis na siya eh. Kasi hindi naman to ganito dati. Ayan, oh. Nalapitan siya ni Papa Dave kanina, kaso nga lang tumakbo. Tapos nung umalis na si Papa Dave, bumalik sa akin. Ano kaya yun? Siguro dahil si Ubi ay pangalan nito, mas malapit siya sa akin kasi lagi ako dito sa bahay tapos ako yung nagpapakain. So, syempre si Papa Dave ay wala dito, punta siya sa work. Kami lang dalawa talaga. Sarap sa pakiramdam, no? Kasi lumalapit na siya ng ganito. Kasi usually lumalapit lang to pag gabi, nagpapa-tickle or nagpapa-kamot. Pero ngayon umaga eh. Taka ako. Bakit kaya? Ube? Bakit kaya? Tong batang to. Batang talaga to. Ginawang tao si Ube. Sweet naman ng baby Ube natin today. Ube, where are you? Mama is here. Wow. Oops, meron kang place ngayon na bagong area ha. May bago kang area. Hindi na doon sa likod ng couch. Dito ka na ngayon sa room ni Nicole. Wait. Hello. Come na, labas ka na dyan. Anong oras na oh? Smells. Good afternoon mga kalalabs. The next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon after kaming kumain ng lunch kasi wala naman kami masyadong ganap. And it's so gloomy yesterday. Sobrang maulan. Pero ngayon maaraw na naman. So kagaling lang namin ni Papa Dave sa Filipino grocery store. May binili lang ako. Namiss ko kasing mag-ulam ng dahon ng kamote. So, buti na lang, meron silang dahon ng kamote. So, ayan. Tapos, dahon ng malunggay. Lalagay ko sa munggo one day. Ayan, kamote, dahon. Dalawa yung binili ko. Ilalaga ko siya. Tapos, isasawsaw ko siya sa bagoong. Ito, bumili ako ng bagoong. Tapos, may kalamansi. Yummers! Ayan, bumili ako ng kalamansi. And then, finally, meron na silang itlog maalat. Kasi, I think, matagal silang nawala ng itlog maalat eh. So, ayan, 3 yung binili kong itlog maalat. Tapos, nakain na namin, hopya, munggo. Ito yung paborito ni Papa Dave din. And, we got kasaba cake. So, magluluto sana ako ng kasaba. Tapos, naisip ko, nakita ko to sa sa Filipino grocery store. Ay! Alam mo, na lang, bilhin ko na lang to. Kasi pag gagawa ako, mas marami siya. Eh, gusto ko lang naman siyang, tikman. So, ayan, at least, siya, naka-ganito siya, oh. So, naka-cupcake bake siya. Anong tawag dito? Kailan, pakita ko sa inyo. Ay, ang bango.
O, diba? Naka-ano na siya, naka-portion. So, gusto ko yarn. Hindi ko alam kung gusto ni Papa, diba, at Nicole. Kaya, hindi na rin ako gumawa kasi baka ako lang yung kakain, diba? Tapos, malaki pa yung gagawin natin. So, buti na lang nakita ko yan. And, nakabili din ako ng atsara. So, nung nakaraan ko pa gustong gumawa ng atsara. So, sabi ko, huwag na akong gagawa. Bilhin ko na rin lang din. Ayan. Ililipat ko siya sa ibang container para mas matagal siya. Ang kakaiba naman to, meron siyang pineapple. Masarap to sa binili kong bangus. Bumili ako ng bangus sa ano, lutong ulam sa Pampangas restaurant. Malapit lang din dun sa Filipino grocery store. Okay lang. Bango. Ano kayong lagay dito? Papaya. Ay, papaya. Ayan. Tikman ko mamaya pagkakain na tayo. Magluluto muna ako ng rice. Kasi wala kaming rice. Bango niyan. Lagay ko sa ref. And, bangus and then sisig. Ayan. Yung prito na yung binili kong bangus. Kasi, ano naman to, ayan o. Prito na siya. Luto na siya. Ipapares ko dito sa ano, sa nilagang dahon ng kamote. And, sisig. Pampangas best sisig. Bumili ako niyan kasi alam ko si Nicole, magugustuhan niya. Medyo wala siyang ganang kumain lately. At late na po, hindi pa rin siya gumigising. At di ko alam kung bakit. Kaloka. And siya nga pala mga kalalabs, good news. May good news ako sa inyo. Nanganak na yung kapatid ko, si Jessica. So, kahapon, nakatulog na ako nun eh. Nabasa ko na lang yung message ni Edinil na nanganak na daw siya. So, noong August 29, kasi August 30 today, August 29 sa Pinas, is nag-chat pa kami nung kapatid ko. Sabi ko, uy, kailan ka kaya manganganak? So, check up niya yun. So, chinek kung kailan siya manganganak, diba? I-check nila kung open na yung, alam niyo na kung ano yun. So, sabi ng doktor, malapit-lapit ka na. Hindi ko yun expect na kahapon siya nanganak sa Pinas. Sa August 30 siya kasi August 30 sa Pinas, August 29 ng gabi dito sa Canada. So, August 30 yung birthday ng aking pamangkin. Oh my G, ang sobrang cute. Hindi ko muna ipapakita sa inyo yung anong baby, no. So, ang akala namin mauunang mga nganak is yung asawa ng kapatid kong lalaki, si Jody. Inauna pa si Jessica. So, alam nyo, nag-pray kami na sana normal yung yung panganak ni Jessica din. And kahit kay Judy eh. So, hindi matagal yung labor. Ang inabot lang ng 3 hours daw. Tapos, nanganak na kaagad si Jessica. So, sobrang thank you Lord kasi safe yung baby, safe din yung kapatid ko, and then they both healthy. So, yun yung importante, diba? And alam nyo ba, hindi ko to nakikwento sa inyo, pero nasad kami nung kasagsagan ng check-up ni Jessica before. Kasi bad news yun eh. So, talagang nag-pray kami na sana hindi totoo. Kasi yung baby daw, meron daw siyang cliff. Yung meron daw siya ditong problemas. May butas daw sa may bandang ngala-ngala. Pero wala dito sa may labi niya. Diba? Usually pag, anong tawag dito? Yung cliff bang tawag doon? Usually, diba dito, hati siya. So, nakita daw sa ultrasound na yun nga, meron daw ganon yung anak ni Jessica sa ultrasound. So, namoblema yung kapatid ko, na-stress siya, nalungkot siya. Pero, sabi ko naman sa kanya, blessing yan, galing kay God, kailangan mong tanggapin kung ano man yung ibigay sa'yo, sabi ko sa kanya. And then, sabi ko, malay mo, mistake lang ng doktor yan, or ganito ganyan, nagkamali lang siya. So, nagpray kami na sa susunod na check-up niya sana, nagkamali lang talaga yung doktor. And, thank God, nagkamali lang yung doktor na mali yung nakita niya sa ultrasound na merong cliff yung anak ni Jessica. So, ngayon ay sobrang nagpapasalamat kami kasi sobrang healthy nung baby and sobrang gwapo. So, lalaki po yung anak ni Jessica, and then yung anak din nung kapatid kong lalaki, si Jody, yung magiging anak nila is lalaki din. So, dalawang lalaki. Panganay nila dalawang lalaki. Sabay nagbuntis, sabay pang lalaki ang anak, 'di ba? So, ayun, na-share ko lang sa inyo kasi sobrang saya ko nung naiyak nga ako kanina nung pagkagising ko nung nabasa ko yung kasi madali lang nanganak si Jessica kasi syempre 'di ba, ang pagbubuntis at ang panganak ang pinaka sa mga babae, 'di ba? Pinaka mahirap. And sabi nga nila, pag buntis ka or manganak ka, yung isang paa mo is
anong tawag dun? Nakabaon sa lupa, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. But anyway, ayun. Thank you Lord kasi nanganak na siya. Hintayin na lang namin kung kailan manganganak yung asawa ni Lord. So sana ano din siya. Sana normal din. Alam mo yun, sana ano siya, madali lang din siyang manganak. So ayun, yay! I am super happy kasi ayun. Nanganak na rin si Jessica. Ha, kakatuwa. Sinend sa akin yung picture ng baby. Oy, grabe. Ang cute. Ang cute-cute. Meron nga akong pinadala sa kanilang ano. Tag-isa sila. Tag-isa sila nung regalo ko na ano, damit ng baby. So, syempre, mag-ano tayo, mag-iipon tayo ng mga damit ng pang baby. So, ayun. Papadala ulit ako. So, ayun. Excited lang ako na i-share sa inyo. Anyway, maglalaga lang ako ng aking dahon ng kamote. And lipat-lipat ko lang yung mga ano nabili nating lutong ulam sa ibang container. At makakain tayo ng ating lunch. Nakakain ako ng isang ano lumpia. Alam nyo ba kahapon, sobrang sakit ng ulo ko. Grabe, pag sumasakit talaga yung ulo ko, wale. Talagang ano naman, bagsak na bagsak tayo talaga. Ito lang yan. Buti na lang, sinamahan ako ni Papa di doon sa Filipino grocery store. Biglaan din. Natapos na din niya kasi yung ano, yung trabaho niya. Ba't parang kakaiba yung timpla ng ano? Ng sisig nila ngayon. Parang maasim. Ano nangyari dito? Hindi naman siya sira. Pero iba yung lasa. Iba siguro yung nagluto. Ba't ganun yung sisig nila ngayon? Maasim. Sobrang asim. Maasim na sobrang alat. Iba ngayon? Bakit? Iba kinesto? Bakit po? Bakit iba yung sisig nila ngayon? Anyway. Hindi naman siya sira. Maasim lang. Hindi ko alam kung bakit. Luto lang ako ng rice. Morning mga kalalabs, hindi na ako nakapag-end ng vlog kahapon. So, ayun lang yung mga ganap natin. And, may nabasa akong comment, ang sabi niya, ilipat ko daw yung bahay-bahay ni Ube sa may window. Kasi ang mga pusa daw mahilig sa window. So, nilipat ko siya this morning. Ito na yung itsura niya. Taran! Pero wala dyan si Ube. Ayun si Ube. Ube! Nakipaglaro yan sa akin kanina. Pero yung mga ganitong oras, mga almost 8, mga ganyan, gusto niya meron siyang me time. 'Di ba? Sana all mga pusa din. Ano daw? Kasi meron silang me time. So, nilipat ko siya dito. Okay lang ba siya? Hindi ko alam kung okay lang, but ang importante, maging happy si Ubi dyan. And I know she will. Oh, 'di ba, Ube? Let's end the vlog, Ube. Ube!
Ang cute niya pag nanghihingi ng food. So, anyway, I'll be ending my vlog, mga kalalab. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating paputol-putol na vlog. Hindi ko na-end yung vlog ko nung nakaraan and then, kinontinue ko siya kahapon and then, di na rin ako nakapag-vlog kahapon after akong kumain nung nilagang dahon ng kamote. Ang sarap talaga pag kumakain ka ng ganun, no? Dahon ng kamote, tapos meron kang pritong isda, tapos rice na konti. Sobrang sarap. Satisfying yung yung pagkain natin, mga ganun. So, ayun na nga. Thank you po sa panunood. Thank you all for supporting our vlog. And then, salamat din po pala sa mga nagsusupport sa mini vlog ng aking kapatid. Sa mga nagtatanong po kung magbablog pa si Eden, hindi ko po alam. Ang nag-upload na po ng video dun sa channel niya is si Junior. Ina-upload niya yung mga mini vlog niya galing sa Facebook page niya. Nilalagay niya sa kanyang kay Eden's YouTube channel. So, supportahin niyo pa rin po kung sakaling ibahin ni baka ang pangalan na nung channel ni Eden maging na attorney na kasi si Junior na ang gumagamit. So, ayun. Hindi ko alam kung babalik pa si Eden bigla na lang siyang after ng kanyang kasal gusto niya ng me time forever. Ayaw na mag-vlog. So, ayun. Salamat po ulit. I love you all. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring niyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye po!